Sa malamig na kandungan ng kabundukan nakatira si Tanjiro, ang panganay na anak at tanging sandigan ng kanyang pamilya. Araw-araw, ang kanyang tungkulin ay ang mag-ahon ng uling pababa sa bundok upang ipagbili sa nayon. Ngunit isang takip-silim siya ay naantala. Sa paanan ng bundok, hinadlangan siya ng matandang si Sabaru, na mahigpit na nagbawal sa kanyang magpatuloy sa dilim. Pinilit siyang manatili. Nang tanungin ni Tanjiro ang dahilan, ibinalangkas ni Sabaru ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang mga demonyong kumakain ng tao ay naglalaboy sa gabi, naghahanap ng lamang. Kayang-kaya nilang pasukin ang mga tahanan, kung kaya't mayroong mga demon slayer na handang lumaban para sa sangkatauhan. Kinabukasan, nagmamadaling umahon pabalik sa kanyang tahanan si Tanjiro. Ngunit habang papalapit, isang mabigat at bakas na amoy ang pumuno sa hangin ng amoy ng dugo. Ang kanyang buong mundo ay gumuho nang masilayan niya ang karumal-dumal na tanawin. Ang kanyang pamilya, walang buhay at nilapa, sa loob ng kanilang tahanan. Tanging ang kanyang nakababatang kapatid na si Nezuko ang may bahagyang init pa sa katawan. Agad niya itong kinarga at nagtungo sa kabukiran, desperadong maghahanap ng manggagamot. Ngunit sa paglakad, nagising si Nezuko nagngangalit at malakas at sa kanilang pagtatalunan, sila ay tumilapon sa gilid ng bangin. Sagip ng isang malambot na kumot ng nyebe, nagmamadaling naghanap si Tanjiro sa kanyang kapatid. Ngunit ang sinalubong niya ay isang mabangis na atake. Si Nezuko ay naging demonyo. Sa gitna ng pag-aalinlangan kung ito ba ay lihim niyang kalagayan o isang bagong pagbabago, sinubukan niyang pigilan ito. Sa pag-amoy, nakumpirma niya ang isang dayuhan at mabangong amoy sa katawan nito senyales na bagong nagbago lamang. Nezuko, gisingin mo ang sarili mo, daing niya. At sa kanyang pagmamakaawa, ang demonyong kapatid ay tila nagpahina. Ang mga galaw ay humina habang ang mga luha ay umagos mula sa mga mata nito. Habang nagpupumiglas si Nezuko sa kanyang sariling pagkainom, isang lalaki ang biglang sumalakay sa kanila. Ito ay si Tomioka, isang demon slayer. Nagulumihanan siya nang makita si Tanjiro na ipinagtatanggol ang isang demonyo. Ngunit ipinaliwanag ng binata ang dayuhang amoy at nanindigan na ang kapatid niyang si Nezuko ay hindi kailanman sasaktan ng tao. Ipinagtapat ni Tomioka na ang dugo ni Nezuko ay nahaluan ng dugo ng demonyo. Ito ang paraan kung paano dumami ang kanilang lahi. Nagmakaawa si Tanjiro na huwag siyang patayin. Tumayo ka at lumaban kung tunay na ipinagtatanggol mo siya, sigaw ni Tomioka. Ang pag-iyak at pagmamakaawa ay walang saysay. Ilagay mo ang iyong galit sa tamang lugar. Maging matapang ka. Sa kanyang puso, dala ni Tomioka ang panghihinayang na hindi siya nakarating ng mas maaga upang iligtas ang pamilya ni Tanjiro. Ngunit alam niyang hindi na mababago ang nakaraan. Sa isang biglang pagmamadali, umatake si Tanjiro mula sa gilid. Naghagis ng bato bilang panlinlang at sinundan ng pasangga sa pamamagitan ng kanyang palakol. Madaling napatumba ni Tomioka ang binata, ngunit ang palakol ay nahagis at patungo sa kanya. Nagtanggol siya, ngunit namangha siya sa estratehiya. Inihanap ni Tanjiro ang atensyon, at kahit alam niyang hindi kayang talunin ang Slayer, nagpanggap siyang sasaksak. Biglang nakawala si Nezuko sa pagkakapos at nagtungo sa harapan ng kanyang kapatid. Ipinagtatanggol siya. Sinubukan niyang atakihin si Tomioka, ngunit muli itong napuruhan. Dahil nakita ni Tomioka kung paano pinigilan ng demonyong ito ang kanyang gutom matapos magbago at pinrotektahan ang kanyang kapatid, nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Pansamantala niyang napatahan si Nezuko at inutusan si Tanjiro na dalhin ito kay Orokodaki Sakonji, isang matandang lalaki sa paanan ng bundok sa giri. Bago umalis, binalaan niya ang binata. Huwag mo siyang ilalantad sa sikat ng araw. At tulad ng bula, nawala si Tomioka. Na tila ba isang pangkaraniwan lamang ang naganap, walang lingon sa nakaraan, walang pagdalaw sa mga labi ng pamilya. Nagtungo si Tanjiro sa nayon. Pinilit ang mga matatanda na tanggapin ang bayad kapalit ng ilang piraso ng kawayan. Isang mahinang matandang babae ang halos mapilayan sa pagkapit niya. Nag-alala siya nang matagpuan si Nezuko sa loob ng isang hukay sa kuweba, ligtas mula sa araw. Tila nawala na sa kapatid ang karamihan sa kanyang pagkaunawa, kung kaya't kailangan niya magpaliwanag sa pamamagitan ng payak na salita at kilos. Nagpasya siyang gumawa ng isang malaking basket kung saan maaaring lumagak si Nezuko upang maiwasan ang liwanag at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa maghapon, naglalakbay siya na para bang may dalang mabigat na pasanin. Sa gabi, silang dalawa ay naglalakad ng magkasabay. Nakarating sila sa isang templo at nagpasya silang tingnan. Ngunit ang mabigat na amoy ng dugo ay nagpaalab ng kanyang mga sentido. Sa loob, natagpuan nila ang isang demonyo na kinain ang mga taong kanyang pinatay. Si Nezuko, na nasa pagkakataling lagi sa trauma,
ay nangatigil. Naramdaman ng demonyo ang kanilang presensya at umatake kay Tanjiro, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang palakol. Determinado ang demonyo na patayin siya at muling sumugod. Sa pagtatangka ni Tanjiro na protektahan ang kapatid, biglang nagising si Nezuko mula sa kanyang pagkakalugmok at agad na kumilos. Sa isang malinis na paggalaw, pinutol nito ang ulo ng demonyo. Ngunit sa kanilang pagkamangha, ang katawan ay patuloy na gumagalaw. Itinapon din ni Nezuko ang katawan, ngunit ang ulo ay nagsalita. Nagtataka sa kakaibang pagsasamahan ng isang demonyo at isang tao. Habang naguguluhan pa si Tanjiro, nakipaglaban na si Nezuko sa gumagalaw na katawan. Samantala, ang ulo ay sumalakay sa binata. Marahil ay hindi naging mabuting ideya ang paghihiwalay sa ulo at katawan, dahil ngayon ay dalawa na ang kanilang kalaban. Ang ulo ay biglang tumubo ng mga bisig, ngunit mabilis na nahagis ito ni Tanjiro sa isang puno, at naipit sa pamamagitan ng kanyang palakol. Ang katawan ay kanyang itinulak sa bangin, at sa pagbagsak nito, ang ulo ay nawala ng lakas. Habang pinagmamasdan ni Tanjiro ang naghihingalong ulo at nag-iisip kung paano ito wakasan, isang lalaking nakasuot ng maskara ng tanuki ang biglang sumipot. Kailangan mo ng ibang paraan, anito. Nagmadaling kumuha si Tanjiro ng malaking bato, ngunit huli na ang unang sinag ng araw ay sumalpok sa demonyo, at ito ay naglaho sa usok. Ang lalaking nakamaskara ay si Urokodaki, at sinampal niya si Tanjiro dahil sa sobrang bait, simpatiya, at pag-aatubili. Ang pagiging mabait ay maaaring ikamatay mo, giit nito. Binalaan niya ang binata, siguraduhin hindi makakapatay ng tao si Nezuko, at kung hindi, tapos na ang lahat. Sumang-ayon siyang gawin siyang estudyante kung makapasa ito sa isang pagsubok. Pagod na pagod si Tanjiro sa mahabang pag-akyat, inakalang iyon ang pagsubok. Ngunit iyon pala ay patungo lamang sa tahanan ni Urokodaki. Inilabas siya ng matanda sa kagubatan at iniwan upang humanap ng daan pabalik. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na pang-amoy, sinundan ni Tanjiro ang amoy ni Urokodaki. Ngunit ang gubat ay puno ng mga bitag na inilagay ng tao. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na iwasan ng mga ito, hindi sapat ang kanyang liksi. Ngunit sa tuloy-tuloy na determinasyon, sa wakas ay nakabalik din siya. Naalala ni Urokodaki ang liham mula kay Tomioka, na pinuri ang di pangkaraniwang pagsasamahan ng magkapatid at binanggit ang matalas na pang-amoy ni Tanjiro, katulad ng kanyang sarili. Mayroon siyang hinala na ang binatang ito ay maaaring maging isang Demon Slayer, at baka maging kahalili pa niya. Tinanggap niya si Tanjiro bilang kanyang estudyante. Ipinabatid sa kanya ang katotohanan, ang mga Demon Slayer ay isang samahan na hindi kinikilala ng pamahalaan. Ang mga demonyo ay malalakas, mabilis gumaling, at tanging sikat ng araw o isang espesyal na tabak lamang ang makapagpatay sa kanila, kung kaya't higit na mas marami sila kaysa sa mga Slayer. Nagsimula ang mahigpit na pagsasanay. Pagkatapos ng lahat ng aral, kailangan niyang dumaan sa isang panghuling pagpili sa bundok Fujikasan upang mapatunayang karapat-dapat. Pinaunlad niya ang kanyang pang-amoy at liksi, at ngayon ay binigyan siya ng tabak. Kailangan niyang ipagpapatuloy ang pagpapatalas nito, libu-libong beses isang araw. Hindi lamang siya pinapagod, kinakantyawan pa ni Urokodaki, sinasampal, o sinisikuhan kapag nagkakamali. Tila ba ang matanda ay isang malupit na Panginoon kaysa isang tagapagturo? Mula sa pag-iwas, tamang tikas, pagbangon mula sa pagkakadapa, tamang anggulo ng tabak, mga diskarte sa paghinga, at marami pang iba, si Tanjiro ay patuloy na sinasaktan. Ngunit sa bawat araw, nadadagdagan ang kanyang pagsisikap. Tanging ang pangalan ni Nezuko na mahimbing na natutulog sa loob ng bahay ang nagbibigay sa kanya ng lakas kapag siya ay sinisikuhan o itinatapon sa tubig. 6 na buwan ng tulog si Nezuko, ngunit normal lamang ito para sa isang demonyo. Gayunpaman, patuloy na kinakabahan si Tanjiro para sa buhay nila kapwa. Makalipas ang 1 taon, sinabi ni Urokodaki na wala na siyang maibibigay na aral. Maaari nang pumunta si Tanjiro sa panghuling pagpili kapag naputol niya ang isang malaking bato gamit ang kanyang tabak. Sa loob ng susunod na 6 na buwan, sinubukan niya araw-araw, ngunit nabigo. Hanggang sa isang araw, isang batang lalaking nakasuot ng maskara ng kitsune ang biglang sumulpot at tinalo siya gamit ang isang patpat. Sabito ang pangalan nito at ininsulto niya si Tanjiro sa pagsasabing memorisado lamang niya ang mga teknik at hindi ito ganap na naisa sa buhay. Sa maraming paghamak at paghagupit, pinatumba siya ni Sabito. Isang babaeng nakamaskara ng baboy, si Makomo, ang naiwan upang tulungan si Tanjiro sa pagsasanay. Nalaman ni Tanjiro na ang dalawa ay mga ulilang tinuruan din ni Urokodaki at may malaking paggalang dito. Sa susunod na taon, madalas niyang nakakaharap si Sabito para sa sparring, habang tinuturuan siya ni Makomo sa kanyang mga kahinaan.
Makalipas ang 1 taon, sa wakas ay tinalo niya si Sabito sa isang labanan 1 pasya lamang. Ang kanyang tabak ay nauna sa atake ng kalaban. Ang maskara ni Sabito ay nahati, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapakita ng kaluwagan at pagmamalaki. Gayon din si Makomo, at pagkatapos, sila ay naglaho na parang usok. Ngunit ang higit na nakapagtataka, tiyak si Tanjiro na tinamaan niya ang maskara, ngunit ngayon ay nakaharap siya sa malaking bato, nahati ng perpekto sa dalawa. Humanga si Urokodaki, ngunit ibinahagi rin ang kanyang pag-aalala. Ayaw niyang magpadala ng isa pang estudyante sa kamatayan. Napaluha si Tanjiro sa pagpupuri para sa 2 taong pagsusumikap. Inihanda sa kanya ng matanda ang masaganang hapunan at ibinigay ang isang anting-anting na maskara, isang maskarang hugis pusa, upang protektahan siya. Mag-ingat ka, bili ni Urokodaki. Babalik ako, pangako ni Tanjiro sa natutulog na si Nezuko. Bago umalis, nagpaalam siya at nagbilin kay Urokodaki na ipaabot ang kanyang pagbati kina Sabito at Makomo. Namangha ang matanda, paano nalaman ng binata ang mga pangalan ng kanyang mga yumaong estudyante? Oo, ang mga espiritu ng mga ito ang tumulong sa kanya. Sa paanan ng bundok Fujikasane, nagulat si Tanjiro sa dami ng mga aplikante. 2 kambal na batang babae na may nakabibinging tono at walang kibit na mukha. Ang nagpaliwanag, ang kagubatan ay puno ng mga demonyong nakulong na mga nakaraang slayer. Ang mga puno ng wisteria na nagbibloom sa palibot ang pumipigil sa kanilang pagtakas. Ang tungkulin ng bawat aplikante ay mabuhay sa loob ng 7 araw. Kung makalabas silang buhay, sila ay tatanggapin bilang Demon Slayer. Pumasok si Tanjiro sa gubat. Alam niyang kailangan niyang makaligtas hanggang sa pagsikat ng araw. Nagmadali siyang tumungo sa silangan, kung saan unang sisikat ang liwanag, ngunit biglang huminto ng maamoy ang isang kakaiba at mabangong amoy. Alam niyang demonyo ito, ngunit hindi malaman kung saan nanggagaling. Sa huling sandali, naamoy niya ang presensya sa itaas bago siya atakihin. Ang demonyo ay nagalit nang makailang iwas si Tanjiro at nag-away pa ito sa isa pang demonyo tungkol sa kung kanino siya mapupunta. Nakatingin lang si Tanjiro sa kanilang pagtatalo, na hindi man lang gumamit ng pagkakataon upang tumakas. Ngunit sa tulong ng kanyang total concentration breathing at lahat ng pagsasanay, naputol niya ang mga ulo ng 2 demonyo sa iisang saksak salamat sa espesyal na Nikirin Blade na ibinigay ni Urokodaki. Biglang may sumulpot na isang higanting demonyo, nahabol ang isang ibang aplikante. Mula sa kabilang dako, pinag-uusapan ni Sabito at Makomo ang tsansa ni Tanjiro, ngunit kahit sila ay hindi sigurado. Nanginginig ang tuhod ni Tanjiro, ngunit nagpasya siyang iligtas ang lalaki at harapin ang demonyo. Kilala ng demonyo ang maskara ni Tanjiro. Estudyante ka ni Urokodaki, anito, at ikinuwento kung paano siya nakulong sa gubat mahigit 40 taon na ang nakalilipas. At bilang ganti, pinatay niya ang bawat estudyante ng matanda. Sa pagbanggit nito sa malupit na pagkamatay ni Sabito at Makomo, napuno ng galit si Tanjiro at umatake. Madaling itinapon ng demonyo ang binata, ngunit agad siyang bumangon at nagsimulang umiwas sa mga mabibigis na pag-atake. Ang leeg ng demonyo ay napoprotektahan ng mga bisig nito, ngunit pinilit itong unatin ni Tanjiro. Hindi kayang putulin ng tabak mo ang aking leeg, hambog nito. Ngunit sa ilalim ng paghumon, nagpakita si Tanjiro ng buong determinasyon. Gamit ang kanyang natatanging diskarte, pinuputol niya ang ulo ng halimaw mula sa katawan nito. Habang papalapit ang mukha nito, may naaninag siyang sandali isang gunita ng pagdakip ni Urokodaki dito at ang refleksyon ng matanda sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang ulo ay tuluyang nahiwalay. Habang naglalaho ang katawan, may kakaibang alaala ang demonyo isang pagtawag sa isang kapatid mula sa kanyang buhay bilang tao. Naramdaman ni Tanjiro ang matinding lungkot at hinawakan ang kamay nito, nagdarasal na ito ay muling ipanganak bilang tao. Patuloy na nakipaglaban si Tanjiro sa mga demonyo sa gubat at itinanong sa bawat isa kung may paraan upang maibalik ang isang demonyo sa pagiging tao. Ngunit ang mga ito ay abala lamang sa paghahanap ng pagkain. Sa wakas, nakaligtas si Tanjiro kasama ang 2 lalaki at isang babae at opisyal na naging Demon Slayer. Ang isa sa mga lalaki ay nagwala. Nagmamadaling makuha ang kanyang kulay-changing sword, kahit na ipinaliwanag na aabutin ito ng 15 araw pagkatapos pumili ng mineral. Pinayuhan ni Tanjiro ang lalaki na kumalma, at pumili ng sariling mineral gamit ang kanyang pang-amoy. Ngayon, naglalakad siya pabalik sa bahay ni Urokodaki, suot ang kanyang bagong uniformeng Demon Slayer upang suduin ang kanyang kapatid na si Nezuko, at simulan ang kanyang bagong buhay. Sa pagdating ni Tanjiro, mabigat na mabigat ang kanyang bagong uniforme. Ngunit ang lahat ng pagod ay nawala nang makita niyang lumabas si Nezuko sa bahay. Mabilis siyang tumakbo palapit, subalit nadapa dahil sa bigat ng kanyang kasuotan.
Si Nezuko ay lumapit at yumakap sa kanya, at doon ay umiyak si Tanjiro, nagpapasalamat at nababahala sa mahabang pagtulog ng kapatid. Si Urokodaki ay yakapin din silang dalawa, puno ng ginhawa sa ligtas na pagbabalik ng binata. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Urokodaki ang tungkol sa mga demonyo at isang espesyal na uri, ang mga spellcasting demons. Nalaman din ni Tanjiro na si Nezuko ay nag-iipon ng enerhiya sa pamamagitan ng mahabang pagtulog bilang kapalit ng hindi pagkain ng tao. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang isang lalaking nagngangalang Haganizuka dala ang kanyang tabak. Mainit niyang ipinaliwanag ang katangian ng Nikirin Blade at kung paano ito sumisipsip ng sikat ng araw, habang hindi pinapansin ang magalang na pag-anyaya ni Tanjiro na pumasok at uminom ng tsaa. Natakot ang binata nang lumingon sa kanya, si Haganizuka, na nakasuot ng nakasisindak na maskara. Nagalit ang panday nang makita ang pulang mata at buhok ni Tanjiro. Inaasahang magiging pulang-pula rin ang kulay ng espada, yamang ang kanyang angkan ay nauugnay sa apoy. Sa loob ng bahay, naghintay si Haganizuka ng may pagmamadali. Ngunit nang ilabas ang tabak, ito ay naging itim. Ayon kay Urokodaki, bihira ito. Galit na galit si Haganizuka at sinimulan siyang hampasin na bigo sa hindi pagkakaroon ng pulang kling. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang kanyang kasugay Crow na nag-uutos sa kanyang magtungo kaagad sa isang bayan sa Hilagang Kanluran, kung saan may mga babaeng nawawala tuwing gabi. Kailangan niyang puksain ang demonyong may kagagawa nito. Habang naghahanda sa kanyang uniforme, ipinaliwanag ni Urokodaki na ang kasuotan ay espesyal lumalaban sa apoy, tubig at mga kuko at ngipin ng demonyo. Ang itim na tabak ay may natatanging katangian, hindi lubos na nauunawaan, at madalas nagpapakita sa mga slayer na hindi gaanong napapansin. Binigyan din siya ni Urokodaki ng isang magaan, ngunit matibay na kahoy na kahon para kay Nezuko. Sama ka na sa akin mula ngayon, masayang sabi ni Tanjiro sa kapatid, at pumasok ito sa loob. Sa pagdating sa nayon, narinig ni Tanjiro ang mga bulong ng takot, mga dalagang nawawala. Isang lalaki, si Kazumi, ay naglalakad ng walang direksyon sa daan. Nawala ng kasintahan na si Sachiko nang magkasama sila. Nilapitan siya ni Tanjiro at hiningi ang mga detalye. Ginugol ni Tanjiro ang maghapon sa pag-amoy sa paligid, hinahanap ang bakas ng demonyo. Nang dumilim, alam niyang lalabas na ito. Habang takot ang mga tao, walang nag-akalang ang susunod na biktima ay maaagaw mula sa loob mismo ng kanyang silid. Isang maitim na bilog ang lumitaw sa sahig, lumawak, at isang demonyo ang sumunggab sa babae. Mabilis na tumakbo si Tanjiro patungo sa bahay. Nakatayo sa labas, hinanap niya ang pinakamalakas na pinanggagalingan ng amoy. Itinusok niya ang kanyang tabak sa lupa, at sa kabutihang palad, nahawakan niya ang kamay ng babae. Inutusan niya si Kazumi na hawakan ang babae at tumabi. Nakilala ni Tanjiro ang demonyo bilang isang blood spellcaster. Gamit ang katotohanang hindi ganap na nawawala ang amoy nito kapag naglalaho, tinukoy niya ang posisyon nito. Ngunit hindi niya inasahan na ang demonyo ay gumawa ng 2 pang kopya ng sarili nito. Naalala ni Tanjiro ang sinabi ni Urokodaki. Tanging ang pinakaunang demonyo lamang, si Muzan Kibutsuji, ang kayang gumamit ng sariling dugo upang gawing demonyo ang isang tao. Si Muzan ang kanyang kaaway, ngunit siya rin ang maaaring may alam kung paano ibalik si Nezuko sa pagiging tao. Nais itong tanungin ni Tanjiro sa demonyong ito kung magkakaroon lamang siya ng pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng laban, narinig nila ang mga demonyong nag-uusap. Gusto nilang kainin ang babae ng mas mabilis dahil kapag lampas na sa 16 na taong gulang, humihina ang lasa ng laman. Lalong nasira ang loob ni Kazumi nang malaman na kinain na pala si Sachiko. Napalapit si Tanjiro sa pader, nagiging vulnerable sa atake. Isang kamay ang sumungaw mula sa kanyang likuran, ngunit si Nezuko ang sumalba sa kanya. Nagulantang ang demonyo sa pagsasamahan ng isang swordsman at isang demonyo. Tumingin si Nezuko kina Kazumi at sa babae na nakita niyang kahawig ng kanyang mga yumaong kapatid. Naalala ni Tanjiro ang tagubili ni Urokodaki. Sa pamamagitan ng pagtulog, itinuro niya kay Nezuko na ang lahat ng tao ay kanyang pamilya at dapat niyang ipagtanggol laban sa mga demonyo. Kaya ngayon, naniniwala si Nezuko na hindi dapat patawarin ang mga demonyong nananakit ng tao, kaya't umatake si Nezuko. Sinubukan niyang sipain ang demonyo, ngunit tumulong ang sinkhole nito. Sinubukan nitong lituhin si Nezuko, ngunit tinawag siya pabalik ni Tanjiro. Pinigilan siya ng demonyo, ngunang madaling inilaga nito ni Nezuko. Napaisip si Tanjiro, may sapat na ba itong lakas at determinasyon upang pagkaliwalaang protektahan ang 2 tao? Sinubukan niyang kausapin ito. Ngunit patuloy na nakikialam ang demonyo. Lumabas ang demonyo at lumawak ang sinkhole. Iprotektahan mo sila, Nezuko.
Utos ni Tanjiro at tumalon siya sa butas. Doon ay isa pala itong latian, puno ng mga ari-arian ng mga babaeng kinain ng 3 demonyo. Hindi inakala ng 2 demonyo na ang lalaking ito, na nahihirapang huminga at lumangoy, ay sanay sa pagsasanay sa manipis na hangin at sa ilalim ng tubig. Habang sinasalakay siya, naghanda si Tanjiro para sa isang atake na lilikha ng buhawi sa palibot niya. At tulad ng inaasahan, ang 2 demonyo ay nadurog sa piraso sa pamamagitan ng kanyang water-breathing technique. Sa labas, nakikipaglaban si Nezuko sa huling demonyo. Humanga ito sa lakas ni Nezuko na akala niya ay dahil sa pagkain ng maraming tao. Ngunit paulit-ulit ang galaw nito kaya naging predictable. Sa sandaling sasalakayin na ito, sumulpot si Tanjiro at hinamon ang demonyo. Nang mapasuko, tinanong niya ito tungkol kay Muzan Kibutsuji. Ngunit nanginig ang demonyo sa takot sa pagbanggit ng pangalan, nagmamakaawa na hindi niya ito masasabi. Sa alaala nito, nagbabanta si Muzan. Dahil walang impormasyon nakuha, tinapos ni Tanjiro ang demonyo. Ibinigay ni Tanjiro kay Kazumi ang mga natirang ari-arian ni Sachiko. Matapos ilagay ang natutulog na si Nezuko sa kahon, sila ay umalis. Sa kanyang puso, humihingi siya ng paumanhin sa kapatid dahil walang nakuha na impormasyon. Ngunit muli na namang dumating ang uwak, nag-uutos na magtungo siya sa Tokyo upang manghuli ng mga demonyo doon. Nagreklamo ng kaunti si Tanjiro, ngunit sinimulan niya ang paglalakbay. Ang Tokyo ay nagpangamba sa kanya ang mga ilaw, ingay, at makabagong kagamitan ay nakalulula. Napagod at nahilo siya sa pagtakbo sa gitna ng madla habang hinihila niya ang kahon ni Nezuko. Sa isang tahimik na sulok, huminto siya sa isang udon stall at umorder. Ngunit isang pamilyar at napakalakas na amoy ang sumalpok sa kanyang ilong. Mabilis siyang tumakbo patungo sa karamihan ng tao na iniwan si Nezuko. Ang hinila niya ay walang iba kundi si Muzan Kibutsuji mismo. Ngunit napatigil siya sa sakit at pagkamangha. Kasama nito ang isang asawa at anak, pawang mga tao. Paano nabubuhay ang pinakamapanganib na demonyo ng nagkukunwaring tao? Malamig na hinawakan ni Muzan ang leeg ng isang dumadaan at agad itong naging demonyo, nagdulot ng kaguluhan. Kinagat nito ang asawa nito. Kung kaya't kumilos si Tanjiro at pinatumba ito sa pamamagitan ng pagsaksak ng basahan sa bibig nito. Habang papalayo si Muzan kasama ang kanyang pamilya, sumigaw si Tanjiro, "Hahanapin kita, Muzan. Kahit sa impyerno mo itago ang sarili mo." Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Tanjiro na kontrolin ang demonyong lalaki, ngunit inakala ng pulisya at ng madla na siya ay isang lasing at sinubukang paghiwalayin sila. Biglang, may kumayod ng balat at isang mahalimuyak at nakalalasing na amoy ang kumalat. Nagdulot ito ng ilusyon sa mga tao na tila nawala sina Tanjiro at ang demonyo sa kanilang paningin kahit na nandoon pa rin sila. Nakilala ni Tanjiro ang babae bilang isang demonyo, ngunit ipinakilala nito ang sarili bilang si Tamayo, isang doktor na nais patayin si Muzan. Tinulungan niya si Tanjiro na gamutin ang mag-asawa. Samantala, pinauwi ni Muzan ang kanyang pamilya at nagtungo sa isang eskinita. Isang lasing ang nanukso sa kanyang maputlang balat. Sa pagbanggit nito, nagalit si Muzan at ibinagsak ang lalaki sa pader. Pinatay niya ang kapatid ng lalaki at pagkatapos ang asawa nito. Nasinira ang mga silula nito sa pamamagitan ng paghahalo ng kanyang dugo. Kausap niya ang 2 pang demonyo, sina Susamaru at Yahaba, at inutusan silang kunin ang ulo ng lalaking may Hanafuda earring si Tanjiro. May naalala siyang sandali, isang matandang lalaki na may katulad ng mga hikaw. Sa kabilang dako, tinatanggap ni Tanjiro ang sermon ng nagbebenta ng udon. Galit hindi dahil sa hindi pagbayad kundi sa paghamon sa karangalan ng kanyang udon. Para humabol, mabilis na kinain ni Tanjiro ang 2 mangkok nito at umalis kasama si Nezuko. Naghihintay sa kanila si Tamayo at ang kasama niyang lalaking si Yushiro. Ngunit ang masamang komento ni Yushiro tungkol sa hitsura ni Nezuko ay ikinagalit ni Tanjiro, na patuloy na ipinagmamalaki ang kagandahan ng kapatid. Ang bahay ni Tamayo ay nakatago sa isang dead-end na daan. Ipinakilala ni Tamayo ang kanyang sarili at ni Yushiro. Sila ay nag-usap tatlo lang dahil si Nezuko ay gumugulong-gulong lang sa sahig. Ipinahayag ni Tamayo na siya rin ay ginawang demonyo ni Muzan. Ngunit nagsikap sila upang mabuhay sa napakakaunting dugo ng tao na binibili nila mula sa mga nangangailangan ng pera. Siya lamang ang nakagawa ng pagbabalik tao sa isang demonyo, kay Yushiro, na inalok niya sa mga may malubhang karamdaman. Naamoy ni Tanjiro ang kanyang katapatan at kawalan ng panlilinlang. Samantala, sina Susamaru at Yahaba ay nasa bakas na ni Tanjiro. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Tanjiro na si Tamayo ay nag-aaral kung paano ibalik ang mga demonyo sa pagiging tao. Hiningi nito ang dugo ni Nezuko, pati na ang pagkuha ng maraming sample ng dugo mula sa mga demonyong ginawa ni Muzan.
Binanggit din nito ang pambihirang kondisyon ni Nezuko, na hindi nagwawala sa kabila ng 2 taong hindi pagkain ng tao. Sumang-ayon si Tanjiro, alam na wala pang ibang solusyon. Habang pinupuna siya ni Yushiro, biglang sinalakay ang bahay ni Susamaru at Yahaba. Idineklara ni Susamaru na siya ay kasapi ng 12 Kizuki, ang mga direktang tauhan ni Muzan. Inilabas nito ang 6 nitong braso. Sinubukan ni Yushiro na umaksyon, ngunit pinagulong siya ng isang temaribola. Buti na lamang at demonyo siya at mabilis gumaling. Inutusan ni Tanjiro si Nezuko na dalhin ang sugatang si Tamayo sa basement. Napagtanto niyang siya ang target, kaya hiniling niya sa 2 mabait na demonyo na tumabi. Sinubukan niyang ilaga ng temaribola, ngunit ito ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Kahit na hinati niya ito, patuloy itong umaatake. Ipinagmalaki ni Susamaru ang kanyang posisyon sa 12 Kizuki. At sa gitna ng laban, ibinigay ni Yushiro ang kanyang paningin kay Tanjiro upang makita nito ang mga hindi nakikitang araw na pinamamahalaan ni Yahaba na nagdidikta ng galaw ng bawat temaribola. Ngayon, handa na si Tanjiro. Kailangan niyang labanan hindi lamang ang pisikal na mga bola, kundi ang mga nakamamatay na araw na nagpapatnubay sa mga ito, habang ipinagtatanggol ang kanyang mga bagong kaibigan at ang natutulog na kapatid sa kanyang likuran. Sa pamamagitan ng paningin na ibinigay ni Yushiro, nakikita na ni Tanjiro ang mga invisible arrow na nagdidikta ng galaw ng mga temari bola. Nezuko, ikaw ang bahala sa Arrow Demon. Utos niya at sumugod siya kay Susamaru. Gamit ang kanyang water breathing, pinutol niya ang lahat ng 6 na braso nito. Tiniyak niyang makokolekta ang dugo para kay Tamayo, ngunit ayaw sumuko ni Susamaru. Hindi nito hahayaang makuha ang anumang sample. Sa kabilang panig, inatake ni Nezuko si Yahaba upang pigilan ang pagkokontrol nito sa mga bola. Ngunit hindi nagtagal, nabagsak siya sa sahig. Doktor, dapat na tayong umalis. Sabi ni Yushiro kay Tamayo, ngunit ang pagkabigla sa mukha nito ay nagpabago ng isip niya. Biro lang. Tanjiro, asikasuhin mo si Yahaba, kaming 3 ang bahala dito kay Susamaru. Nakita ni Nezuko ang anino ng kanyang pamilya sa mukha ng mga bata, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo muli. Samantala, hinanap ni Tanjiro ang thread sa leeg ni Yahaba, ngunit isang araw ang pumutol nito. Nagpabigo sa kanyang pag-iim. Sunod-sunod siyang tinamaan at itinaboy ng mga araw, halos mawala ng balanse. Ngunit nakabawi siya. Sina Nezuko at Yushiro ay sabay na umatake kay Susamaru. Nang marinig nito ang pangalan ni Tamayo, naalala nila na ito ay isang takas. 2 ang mga ulo ang kukunin natin para kay Kibutsuji, sigaw ni Susamaru. Sumipa si Nezuko sa temaribola, ngunit maling galaw iyon naputol ang kanyang binti at itinapon sa loob ng bahay. Mabilis na tinulungan siya ni Tamayo, at sa paggaling niya, nakita ni Nezuko ang refleksyon ng kanilang ina sa mukha ng doktora. Habang dito, sinubukan ni Tanjiro na unawain ang mga arrow, mabilis at hindi nawawala hanggat hindi siya natatamaan. Bawat pagdampi ay isang dagok. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake, napagdesisyonan niyang tapusin si Yahaba. Sa isang mabilis at palihis na paggalaw, lumapit siya. Sinubukan siyang pigilan ni Yahaba, ngunit kahit na bumigat ng bumigat ang kanyang tabak, hindi siya tumigil. Sa isang mahirap na pag-ikot, ginamit niya ang kanyang water wheel technique, sinabayan ang mga arrow at sa wakas ay naputol ang leeg ng demonyo. Hindi ko man lang nakuha ang pagkilala ni Kibutsuji. Ang hiningi ni Yahaba habang naglalaho ang kanyang katawan. Sa huling sandali, pinakawalan nito ang lahat ng natitirang araw. Si Tanjiro, na may bali na ang binti at tadyang ay tinangay ng bugso ng atake. Ginamit niya ang kanyang mga water forms para pigilan ang pinsala. Ngunit sa paglaho ng katawan ni Yahaba, siya ay gumapang na lamang, hawak ang tabak sa bibig, patungo sa kanyang kapatid. Sa kabilang dako, hindi sapat ang invisibility ni Yushiro laban kay Susamaru. Lumabas si Nezuko, ganap ng gumaling, at nakipaglaro ng sipaan ng bola kay Susamaru. Nagulat si Yushiro sa lakas ni Nezuko, lahat ito ay galing sa kanya. Walang tulong ng serum at walang kinain na tao. Nainis, sumipa pabalik si Susamaru at naging isang matinding paligsahan ng sipaan ng laban. Sa huli, napalakas ang sipa ni Nezuko at bahagya na lamang naiwasan ni Susamaru. Alam ni Tamayo na maubos na ang enerhiya ni Nezuko, kaya't nakialam siya. Hinamon niya si Susamaru. Si Kibutsuji ay isang duwag. Takot siya na magsama-sama kayo laban sa kanya. Gamit ang kanyang blood art, ginising niya ang galit nito hanggang sa masambit nito ang pangalan ni Kibutsuji at aktibahin ang sumpa sa katawan nito. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon, daing ni Susamaru, ngunit ang kanyang sariling mga selula ang sumira sa kanya. Ang mga selula ni Kibutsuji sa loob ng kanyang mga demonyo ang kumukontrol, kayang pumatay sa kanila anumang oras.
kolektahin ang mga sample ng dugo. Lahat ay umalis, maliban kay Tanjiro, na nanatiling sandali hanggang sa tuluyang maglaho ang katawan. Napansin din ni Tamayo na ang dalawang demonyo ay hindi tunay na miyembro ng 12 Kizuki. Nilinlang lamang sila. Salamat sa pagtulong ninyo sa magkapatid, anya. Yumakap si Nezuko kay Tamayo at ang doktora ay naiyak. Gamit ang natitirang sentido ni Nezuko, nalaman nitong ang mga demonyong ito ay hindi kaaway. Inalok siya ni Tamayo na manatili, ngunit mas gusto ni Nezuko na sumama kay Tanjiro. At si Yushiro, sa wakas, ay umamin, maganda nga pala si Nezuko. Muling nag-utos ang uwak, tungo sa timog silangan. Ngunit sa daan, may kaguluhan. Isang lalaking buhok ay kulay dilaw, si Zenitsu, na isa ring survivor ng panghuling pagpili ay nakaluhod sa harap ng isang babae. Pakasalan mo ako. Mamamatay na ako soon, iyak nito. Isang maya ang dumapo sa kamay ni Tanjiro at nagsalita, at kahit papaano ay naunawaan niya ito. Sinimulan niyang awayin si Zenitsu. Tinawag itong hindi matatag, at tinalikuran, kahit na alalahanin nito ang kanilang pagkikita sa bundok. Parehong binatukan ng babae si Zenitsu, at ito ay nagwala sa kalsada umiiyak, nagwawala, gumugulong. Ang buod, takot na takot siya sa mga demonyo at hindi niya inaasahang mabuhay. May problema pa siya sa pagkakautang para sa isang babae. Kakaiba ang kwento, tulad ni Zenitsu mismo. Sinita siya ni Tanjiro dahil sa pag-aalala sa Maya at lalong nagulantang si Zenitsu nang marinig nitong nagsalita ang ibon, nagkaroon muli ng pagwawala. Nagtungo silang dalawa sa direksyong itinuro ng uwak at nakarating sa isang malaking, kakaibang bahay. Naamoy ni Tanjiro ang dayuhang amoy. Naririnig naman ni Zenitsu ang tuloy-tuloy at nakakabalisang tunog ng tambol. May dalawang bata sa labas, sindak na sindak. Kinagabihan ng halimaw ang kuya namin, sabi nila, at sinundan namin ang mga bakas ng dugo. Biglang lumakas ang tunog ng tambol, at isang katawan ang bumagsak mula sa itaas, hindi ang kapatid nila. Pumasok si Tanjiro, sumunod si Zenitsu dahil lamang sa nakakonsensyang tingin nito. Sa loob, narinig ni Zenitsu na nasugatan si Tanjiro at lalong nagpanik. Iniwan ni Tanjiro ang mga bata kasama ang kahon ni Nezuko, ngunit sumunod ang mga ito sa loob, takot sa mga kalmot sa loob ng kahon. Biglang lumakas ang tunog ng tambol. Ang pag-iyak at pagpapapilay-pilay ni Zenitsu ay nagtula kay Tanjiro at sa bunso si Takeo sa isang silid na nagbabago ng anyo sa bawat pagtugtog ng tambol. Si Zenitsu ay naiwan kasama ang nakakainis na batang lalaki, si Shuichi. Samantala, nakatagpo ni na Tanjiro at Takeo ang demonyo na nagrereklamo tungkol sa pagkawala ng isang rare blood human. Sinubukan siyang atakihin ni Tanjiro, ngunit isa pang pagtugtog ng tambol ang umikot sa silid. Naamoy niya ang isa pang amoy hindi demonyo. Isang lalaking nakamaskara ng baboy, may dalawang tabak, ang sumulpot, sabik na patayin ng demonyo. Walang pakialam ang lalaki at nakatapak pa siya sa batang babae. Ipinagtanggol siya ni Tanjiro at nagkaharap sila. Dahil sa sunod-sunod na pag-ikot ng silid at pag-atake ng demonyo, nahiwalay sila. Sa kabilang dako, nahanap ni Zenitsu at Shuichi ang kapatid na si Kiyoshi. Ang nerbiyos ni Zenitsu ay nakahawa sa bata. Nagpakita ang isang demonyong parang butiki, at sinundan sila nito gamit ang matulis na dila nito. Tumangging iwan ni Shuichi si Zenitsu, at nang lumapit ang demonyo, si Zenitsu ay hinimatay sa takot. Habang hinihila ito ni Shuichi, at nang ang dila ay patungo na sa kanila, isang mabilis na kilabot ang pumutol dito. Nagising si Zenitsu, at sa isang trance, tumakbo patungo sa demonyo at pinugutan ito sa isang iglap. Pagkatapos, parang nagising lang mula sa panaginip. Nagpatuloy siya sa pag-iyak na akala niya ay si Shuichi ang sumagip sa kanya. Si Borman naman, si Inosuke, ay patuloy na naghahabol sa Drum Demon. Ang demonyong ito ay naghahanap ng rare blood human dahil tinanggal siya sa 12 Kizuki. Ang pagkain nito ay katumbas ng 50 karaniwang tao. Nailigtas si Kiyoshi dahil nag-away ang tatlong demonyo kung kanino siya mapupunta. Nakahanap muli si Tanjiro ng mga bata at binigyan sila ng ointment ni Urokodaki. Kung may demonyong lumapit, pukpukin niyo ang tambol na ito, utos niya. Sa kabilang banda, kinakapa ni Tanjiro ang galaw ng silid. Sa bawat pagtugtog ng tambol, iba ang nangyayari. Sa kabila ng kanyang mga sugat, naisip niyang gamitin ang lahat ng kanyang water forms. Hindi siya susuko. Nakita niya ang Drum Demon. May alaala ito. Isang lalaki na hinamak ang kanyang mga isinulat. Tinapakan ang mga ito at tinawag siyang baboy. Iyon ang unang taong pinatay nito. Ngunit ngayon, habang mabilis na tumutugtog ang demonyo at nagpapaikot ng silid, nagulat ito nang makita niyang nakaka-orient pa rin si Tanjiro. Hanga ako sa blood art mo, sabi ni Tanjiro,
habang sinusundan ang thread patungo sa leeg nito. Talagang kamangha-mangha. Bago pumutol, binigyan niya ito ng papuri. Nagulat ang demonyo at kahit pagkatapos mapugutan, tiniyak nito, "Nahanga ka ba talaga?" Para bang nakatanggap ito ng kapanatagan na ang kanyang sining ay hindi walang saysay. Naglaho ito nang may luha ng kasiyahan. Kumuha si Tanjiro ng sample ng dugo at ipinasa kay Yushiro sa pamamagitan ng kanya disappearing crow. Bumalik si Tanjiro sa mga bata na natatakpan ng mga kalat dahil nawala na ang tambol. Nang makalabas, nakita niya ang isang nakagigimbal na tanawin, si Zenitsu, bugbog sarado at halos walang malay, ay nakabalandra sa ibabaw ng kahon ni Nezuko habang sinisipa at sinasaktan siya ni Inosuke. Bakit? Dahil sinabi ni Tanjiro na ang kahon ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Nang mahulog si Zenitsu mula sa bahay, siya mismo ang nagtangka na protektahan ito at siya ang naging shield nito laban sa galit at kawalang pakundangan ng lalaking nakamaskara ng baboy. Sa isang malalim na pagkawala ng malay, ang buong mundo ni Zenitsu ay nababalot ng tunog. Kahit sa kanyang walang malay, ang kanyang di pangkaraniwang pandinig ay nakadama ng pagbabago. Ang nakakabinging ugong ng mga tambol ay tuluyan ng huminto. Ang tanging naririnig na ngayon ay ang mga yabag ng paa papalapit. Tinulungan siya ni Shoichi na umupo. Ang mukha ng bata ay puno ng pag-aalala sa mga pasa at hiwa ng binata. Pagkatapos, lumabas mula sa nasirang bahay ang lalaking nakamaskara ng baboy. Agad na nakilala ni Zenitsu ang boses ito ang mainiti ng ulo, nakakainis na lalaking nakasabay niya sa panghuling pagpili. Gusto lapitan ng lalaki ang kahoy na kahon, ngunit pinigilan siya ni Zenitsu. "May demonyo sa loob nun," sabi ng lalaki na akala'y magugulat si Zenitsu. Ngunit nagulat siya nang ngumiti ng bahagya ang nakapupulang buhok na Slayer. "Alam ko." Mahina ngunit matatag na sagot ni Zenitsu. "Naririnig ko ang pagkakaiba. Iba ang tunog ng tibok ng puso ng demonyo ang paghinga nito." Pero, tumikim siya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang tunog na lumalabas sa kahon, tahimik, payapa. At ang tunog sa paligid mo, Tanjiro, ito ay tunog ng isang mabuting tao, kaya nagtiwala ako. Hinintay kong ikaw mismo ang magpaliwanag. Sa mga salitang iyon, nawala ang lahat ng takot ni Zenitsu. Sa kabila ng kanyang mga sugat, yumakap siya sa kahon ni Nezuko, ginagawa itong kalasag ng kanyang katawan, habang pinapalo at sinisipa siya ng lalaking nakamaskara. "Umalis ka dyan," sigaw nito, ngunit hindi siya umurong. Dumating si Tanjiro. Nang makita niya si Zenitsu na nakahandusay sa ibabaw ng kahon, bugbog sarado at puno ng dugo, isang mabilis at masakit na gunita ang pumagaspas sa kanyang isipan ang mga bangkay ng kanyang pamilya, ang amoy ng dugo sa kanilang maliit na tahanan. Ang dilim sa kanyang mga mata ay lumalim. Walang pag-aatubili, sumugod siya sa lalaking nakamaskara. "Hindi mo pwedeng ibunot ang iyong tabak laban sa kapwa mo, Slayer." Sigaw ni Tanjiro. Ngunit sa kanyang matinding galit, mismong siya ang sumugod ng walang sandata. Isang mabilis at malakas na suntok ang tumama sa tadyang ng lalaki, isang malinaw na paglabag sa alituntunin. Ang mga bata at si Zenitsu na parang isang batang hinimatay ay nanonood natatakot habang nagwawala ang dalawang lalaki sa gitna ng mga guho. "Tama ako, ang pinakamalakas ang dapat sumunod," sigaw ng lalaki nakamaskara. "Tama ako, ang pagiging makatao ang pinakamalakas na sandata." Tugon ni Tanjiro, ang kanyang mga kamao ay nakakalas na. Ang lalaki, na tila may utak na bato, ay nagpa siya ring makipagbuno ng walang tabak. Bawal nga naman gamitin, di ba? Sa kabila ng pagod at pagsisikap na pag-isipin ito, napuno si Tanjiro. Sa isang huling pagwawalang bahala, ipinundir niya ang kanyang noo ng buong lakas sa mukha ng maskara ng kalaban. Crack! Ang tunog ng kahoy na nabibiyak. Ang maskara ay nahati at nahulog at ang nakalantad na mukha ay nagdulot ng katahimikan. Sa ilalim ng maskara ay isang napakagandang mukha, makinis at delikado. Parang sa isang batang babae, isang kabalintunaan sa kanyang malaking katawan. "Ako si Hashibira Inosuke." Bulalas nito, ngunit ang mga salita ay naguluhan. Bigla, ang kanyang mga mata ay umikot at bumagsak siya sa lupa, may dugo sa noo at bula sa bibig. Ang apat na nasa tabi ay napatigil sa pagkamangha. Gaano kakataas ang bungo niya? Bulong ni Shoichi. Nang magkamalay si Inosuke, nakatitig siya sa mga nangyayari. Si Tanjiro at ang mga bata ay maingat na inililibing ang mga labi ng mga namatay. Kahangalan yan. Singhal niya, nakakaramdam ng panghihina. Ngumiti si Tanjiro, ang kanyang tono ay parang nagsasabi sa isang mabigat na sugatan, "Huwag kang masyadong magpakahirap. Baka masyado pang masakit ang iyong katawan para sa ganyan." Tumikhim ang lahat. Ang sagot na yon ay walang kinalaman sa sinabi ni Inosuke. Ngunit ipinakita nito ang kakaibang tiwala ni Tanjiro. Na insulto,
Nagpakita si Inosuke ng lakas sa pamamagitan ng paghukay ng mas mabilis at mas malalim kaysa sa sinuman. Pagkatapos, dumating ang utos mula sa kanilang uwak, bumaba na sa bundok. Sumunod si Inosuke, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tanjiro, gustong makipagtagisan muli. Kinailangan pang patahimikin ni Tanjiro si Zenitsu na patuloy na kumakapit kay Shuichi na naniniwala pa ring ang maliit na batang lalaki ang kanyang tagapagligtas. Binigyan ni Tanjiro si Kiyoshi ng isang bulaklak ng wisteria, isang natural na pananggalang sa demonyo. Habang naglalakad, patuloy na hinamon ni Inosuke si Tanjiro. Anong pangalan mo? Kamado Tanjiro. Tiningnan siya ni Inosuke ng matagal. Kamaboko, Gonpashiro. Pahayag nito at muli silang nag-umpisang magtutukan. Ang sugatang si Zenitsu na nakasakay sa likod ni Tanjiro ay napilitang gumising para pagsabihan sila. Dinala sila sa isang bahay na ang simbolo ng pamilya Wisteria ay nakaukit sa gate. Isang matandang babae ang bumungad sa kanila. Ang kanyang mga kilos ay parang kidlat nagbigay ng malinis na damit, may init na pagkain, nagsuri ng mga sugat, at nag-ayos ng mga higaan ng sabay-sabay. Halimaw si Lola, iyak ni Zenitsu. Patuloy na inasar ni Inosuke si Tanjiro, ngunit hindi ito natinag sa pagiging maalaga. Nang mag-isa sila, naalala ni Zenitsu ang kahon. Tungkol doon sa demonyo. Mahinang simula niya, pinuri siya ni Tanjiro. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Nang bumukas ang kahon at lumabas si Nezuko, nagsimulang magwala muli si Zenitsu hanggang sa makita niya ang mukha ng babae sa loob. Ang kanyang sigaw ay nagbago ng tono. May kasama ka ng magandang babae. Hindi patas yan. Ako ring gusto ko ng ganon. Patuloy siyang nagreklamo nang hindi man lang pinapayagang magpaliwanag si Tanjiro na kapatid niya iyon. Mula noon, si Zenitsu ay naging parang anino. Sumusunod kay Nezuko sa bawat galaw. At pagkatapos ay kay Tanjiro para makisama. Nagtakbuhan sila sa loob ng silid, isang nakakalitong bilog, habang nakaupo si Inosuke sa labas ng naiinis. Ang matandang babae lumapit sa kanya. Ang kanyang mga salita ay malambot at puno ng pag-aalaga. Sa isang saglit, ang matigas na mukha ni Inosuke ay nagpakita ng pag-aalinlangan, isang hindi pamilyar na damdamin. Ngunit sandali lamang, pumasok din siya sa silid at sinimulan ang paghabol kay Tanjiro. Ngayon, ang tatlong lalaki ay nagtatakbuhan sa bilog habang si Nezuko ay nakaupo sa sulok, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos gumaling, dumating ang bagong utos, bundok na tagumo. Nagdasal ang matandang babae para sa kanila, ngunit tila walang pumapasok sa makapal na bungo ni Inosuke. Nagmadaling tumakbo si Tanjiro para iwasan ang mga kakatuwang tanong nito. Sa paanan ng bundok, ang hanging pumapagaspas ay may halong malamig at nakapangingilabot na pangingiliti. Umupo si Zenitsu. Ayoko na. Masama ang pakiramdam ng lugar na ito. Tiningnan siya ng dalawa. Mas nakakatakot ka pa kaysa sa bundok, sabi ni Inosuke. Bigla, may nasilayan silang isang demon slayer na nakahandusay sa lupa, malapit sa gubat. Ngunit bago pa man nila malapitan, ang lalaki ay biglang hinila sa loob ng madilim na kagubatan ng mga manipis, kumikinang na sinulid. Napatigil si Tanjiro, ngunit isang tapik sa kanyang balikat. Exciting, sabi ni Inosuke, ang kanyang mga daliri ay kumakabig sa hawak ng kanyang mga tabak. Hindi nila pinilit si Zenitsu na naiwan na nanginginig. Sa loob ng kagubatan, ang katahimikan ay nakapangingilabot. Salamat sa pagsama mo, biglang sabi ni Tanjiro. Mas hindi nakakatakot kapag may kasama. Napatigil si Inosuke. Ang kabaitan sa tono ni Tanjiro ay kapareho ng naramdaman niya mula sa matandang babae mainit, ngunit hindi niya ito maintindihan. Nakita nila ang isa pang slayer na tatakot at nanginginig. Mga Mizunoto, lowest rank lang ang pinadala? Sasabihin ko sa headquarters. 10 slayer ang pumasok dito at bigla na lang silang nagsimulang magpatayan. Nag-init ang ulo ni Inosuke sa pang-iinsulto, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na iulat na sa core ang nangyayari. Isinugo na ang mga Hashira, sina Tomioka at Shinobu, dahil pinaghihinala ang may miyembro ng 12 Kizuki sa lugar. Sa labas, umiiyak si Zenitsu sa kanyang maya, si Chuntaro. Hindi nila ako sinama. Ang maya ay kinagat siya at nag-away ang magkaibigan. Sa gitna ng kanyang pagrereklamo, bigla niyang naalala, nasa loob si Nezuko. Ang takot ay napalitan ng pagsisisi. Kailangan kong iligtas siya, at tumakbo siya papasok sa kagubatan. Sa loob, ang tatlong lalaki kasama na ngayon si Zenitsu ay biglang sinalubong ng mga kakaibang kalaban. Kapwa Demon Slayers, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay at ang kanilang mga galaw ay kontrolado ng mga manipis na sinulid na nakakabit sa kanilang mga kasukasuan. Naamoy ni Tanjiro ang kakaibang amoy parang lasa at amoy ng gagamba. Nakaramdam siya ng pagdikit sa kanyang braso, maliliit, halos hindi makikitang gagamba ang sumisipsip.
Pinupukaw nila ang mga sinulid, hinahayaan nilang kontrolin sila. Ang tanging solusyon, hanapin ang demonyong nagmamanipula. Ngunit ang kanyang pang-amoy ay nababaliw ng maraming amoy. Inosuke, gamitin mo ang iyong pandama, hanapin mo siya. Samantala, siya at ang isa pang slayer na nagngangalang Murata ang haharap sa mga puppet. Isang batang demonyo ang sumulpot sa itaas, nakatayo sa isang sinulid. Umalis kayo. Huwag ninyong guluhin ang aming pamilya. Kung hindi, papatayin kayo ng nanay ko. Pagkatapos niyang umalis, natagpuan ni Inosuke ang inang demonyo, isang babaeng puno ng takot na kumokontrol sa mga sinulid. Ngunit ang batang demonyo, si Rui, ay bumalik. Talunin mo sila o sasabihin ko kay tatay. Ang banta nito, isang simpleng pangungusap na nagdulot ng matinding takot sa ina. Nagsimula siyang magpakahibang at ang mga sinulid ay naging mas mabagsik na bumabali sa mga buto ng mga kontroladong slayer sa kanyang desperasyon. Nakaisip si Tanjiro ng paraan. Pinagalaw niya ang mga katawan ng mga slayer sa paraang hindi sila masyadong masasaktan at inilagay sila sa mga sanga ng puno para mapahinga. Teka lang, gagaling kayo, bulong niya. Samantala, si Zenitsu ay nag-iisa, umiiyak habang tinatawag ang mga pangalan ng kanyang mga kasama ni Zuko, Tanjiro, Inosuke, maging si Chuntaro. Dumating ang maya at nagtungo sila ng magkasama. Ngunit ang hindi inaasahan ni Tanjiro ay ang gagawin ng inang demonyo sa mga slayer na hindi na niya magagamit. Binali nito ang kanilang mga leeg ng paisa-isa. Ang sakit at galit na sumiklab sa dibdib ni Tanjiro ay naramdaman kahit ni Inosuke. Tumakbo sila patungo sa demonyo. Ngunit may sumalubong na isang headless puppet. Paano natin to papatayin? Gulat ni Inosuke na unang beses nagpanik. Putulin natin ang pahilis, malapit sa kung saan dapat naroon ang leeg, giya ni Tanjiro. Sumugod si Inosuke ngunit nahuli sa mga sinulid. Mabilis na sumugod si Tanjiro. Pinuputol ang mga tali at iniligtas siya. Magtulungan tayo, wika ni Tanjiro. At ipinakita kung paano siya aatake gamit ang likod ni Tanjiro bilang trampolin. Napatay nila ang puppet. Ang galing mo, Gonpakiro! Sigaw ni Inosuke. At bilang tugon, ibinato niya si Tanjiro sa hangin. Sa paglipad ni Tanjiro, nakita niya ang inang demonyo. Nakaramdam ito ng takot, ngunit sa huling sandali, napagtanto nito na ang kamatayan ay kalayaan mula sa pang-aabuso ng kanyang asawa at anak. Ibinuka nito ang mga bisig. Nakita ni Tanjiro ang pagtanggap sa mga mata nito. Pinalambot niya ang kanyang suntok. Bago tuluyang maglaho, naalala ng demonyo ang kanyang buhay at sa mga maamong mata ni Tanjiro, nagbabala ito, mag-ingat ka. Isa sa 12 Kizuki ang nandito. Napatay mo ba siya? Tanong ni Inosuke pagkatapos. Mas mahalaga ang mga sugat mo ngayon, sabi ni Tanjiro, at sinimulan niyang gamutin ang kasama na patuloy na nagkukunwaring malakas. Si Zenitsu naman ay naglalakad ng nag-iisa. May kumagat sa kanya. Nakita niya ang isang gagambang may mukha ng tao. Nagsimula siyang umiyak at tumakbo ng walang direksyon at nakarating sa isang bahay na gawa sa sapot, kung saan nakabitin ang mga taong unti-unting nagkukulay berde at nagkakaroon ng 8 paa. Isang demonyong may katawan ng gagamba ang lumabas. Kinagat ka na. Magiging kagaya mo rin sila pagkalipas ng kalahating oras. Nagsimula itong manakot kay Zenitsu na umakyat sa puno para magtago. Naalala niya ang nakaraan, ang kanyang lolo, isang dating hashira, na nagligtas sa kanya sa pagkakautang. Hindi niya makayanan ang mahigpit na pagsasanay. At sa pagtatago sa isang puno, tinamaan siya ng kidlat nag-iwan ng kulay ginto sa kanyang buhok. Sa sobrang takot, hinimatay siya muli. At ang tunay na slayer sa loob niya ang nag-alsa. Bumagsak siya mula sa puno at, sa isang kidlat na hindi masundan ng mata, ginamit ang kanyang iisang technique, thunder breathing, unang anyo. Sa isang gunita, ang kanyang lolo. Kahit isa lang ang alam mo, pagbutihin mo ng lubusan. Sa isang kisap, pinugutan niya ang demonyo. Bumagsak siya sa bubong, sinusubukang kontrolin ang lason sa pamamagitan ng kanyang paghinga. Sa tabi ng ilog, sina Tanjiro at Inosuke ay biglang napatigil. Sa gubat, sumalubong ang isa pang batang demonyo. Ang babaeng nasa harap nito ay umatras ng paurong. Ang boses ay sumigaw para sa kanyang ama ang demonyo ng Blood Moon. Dumating ang ama, isang pagsabog ng galit na tumarget kay Inosuke. Ngunit sa sandaling iyon, si Tanjiro ay sumugod, ang katawan ay humarang sa pagitan ng kaibigan at ng panganib. Samantala, sa paanan ng bundok, dumating na sina Gyuu at Shinobu. Walang salita, naghiwalay ang kanilang landas. Sumalakay si Tanjiro, ang kanyang espada ay humagibis patungo sa braso ng demonyo upang iligtas si Inosuke. Subalit, sa isang nakagugulat na kalabog, ang talim ay bumalandra hindi ito nakaputol. Ginamit ng demonyo ang kabilang kamay, ngunit si Inosuke ay sumugod din. Parehong nabigo ang kanilang mga espada.
Sa isang malakas na pagtapon, pinagpag ng demonyo ang dalawa paliyo. Muli itong sumalakay, ang suntok ay dumurog sa hangin, ngunit mabilis na umilag si Tanjiro. "Hey, dito ka!" sigaw ni Inusuke. Inaakit ang atensyon sa kanyang sarili. Mula sa unang hampas, alam na niya, ang karaniwang saksak ay hindi sapat. Kaya't sa pagkaabala ng demonyo, pinulot niya ang isang malaking puno mula sa ugat at ibinato ito ng buong lakas. Napansamantalang naipit ang kalaban. Ngayon, Tanjiro. Tumayo si Tanjiro, ang buong katawan ay humigpit. Kailangan niya ng isang hampas na sapat ang lakas, isang pagputol na mag-aalis ng ulo. Ngunit bago pa man niya maihagis ang suntok, ang demonyo ay sumambulat palabas sa mga labi ng puno. Sa isang malakas na palo, pinadpad niya si Tanjiro ng malayo sa kagubatan. "Babalik ako." Sa kabilang dako, si Zenitsu ay nababalot sa paghihirap. Ang lason ng gagamba ay kumakalat sa kanyang mga ugat. Biglang, palang usal, lumitaw si Shinobu sa tabi niya. Samantala, ang pagbagsak ni Tanjiro ay nagdala sa kanya sa isang glade, kung saan nasaksihan niya ang isang nakakagimbal na eksena. Si Rui, ang batang demonyo, ay sinasaktan ng isang babaeng tinatawag niyang kapatid. "Itigil mo yan!" Nagalit si Tanjiro. Ipinagtanggol ni Rui ang kanyang gawa, na naglalarawan ng isang peke at marahas na kahulugan ng pamilya. "Peke!" sabi ni Tanjiro, ang salita ay tumama ng tuwid. Galit na nag-aalab si Rui, ngunit ang kanilang laban ay naantala ng isang hubris na Demon Slayer, naghahangad na umakyat sa ranggo. Sa isang saglit lamang, winasak ng mga nakamamatay na sinulid ni Rui ang lalaki. Ngayon, ang kanyang atensyon ay lubos na kay Tanjiro. Humarap si Tanjiro. Kahit na ang nakakapangilabot na aura ng demonyo ay pumipiga sa kanyang dibdib. Walang pag-atras. Si Inosuke, nagtatago sa mga sanga, ay desperadong nag-iisip ng paraan. Ang kanyang pag-asa ay nakatutok sa pagbabalik ni Tanjiro. Ngunit sa pagkaalala sa kanyang sariling lakas, ang pag-asa ay naging determinasyon. "Hindi ako aasa sa iba." Sumugod siya palabas. Ang dalawang espada ay umiikot. Sa isang kahangahangang pagsisikap, ang mga talim ay nagawang maputol ang isang braso ng demonyo. Nagtaka siya nang ang demonyo ay biglang tumalikod at tumakbo. "Takot ka ba?" ang sigaw ni Inosuke na sumugod sa paghabol. Si Tanjiro, sa kabilang banda, ay nakikipaglaban sa isang nakamamatay na labirint ng mga sinulid. Natagpuan ni Inosuke ang tumatakbong demonyo sa tuktok ng isang puno. "Aha! Talagang takot ka sa akin!" Ngunit ang kumpiyansang iyon ay nabasag. Nang ang demonyo ay biglang nagbago, ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang anyo ay naging higit na halimaw. Sinubukan ni Inosuke na lumaban, ngunit ang kanyang mga espada ay nabali sa pagtatangka. Inabot ng demonyo ang kanyang ulo. Habang pinipiga ang bungo ni Inosuke, inilabas nito ang kanyang mga panaksak at sinubukang isaksak ang leeg ng demonyo. Walang epekto. Sa huling sandali bago mawasak ang kanyang ulo, isang figura ang dumaan si Gyuu. Sa isang galaw, winasak niya ang demonyo. Ang lakas! Bulong ni Inosuke na wala ng malay. Sinubukan ni Tanjiro na atakihin si Rui, ngunit ang kanyang espada ay nabali rin laban sa mga sinulid. Pagkagising, sinubukan ni Inosuke na hamunin si Gyuu dahil natalo nito ang isang demonyo. "Tumigil ka," ani Gyuu. Ang boses ay walang emosyon. "Hindi mo man lang alam kung isa pa talagang Blood Moon ang kalaban mo. Hindi ka karapat-dapat na tawaging Demon Slayer." Nagngangalit, sinubukan ni Inosuke na magtanggol, ngunit mabilis na itinali siya ni Gyuu ng patiwarik sa isang puno at iniwan na nagbubulong-bulong. Lumapit si Shinobu kay Zenitsu. "Mahusay ang pagpigil mo sa iyong paghinga. Kung hindi, isang gagamba ka na ngayon." Anya, ang ngiti ay banayad habang ginagawot ang lason. Samantala, nag-iisip si Tanjiro. Paano talunin ang demonyong ito kung hindi kayang putulin ng kanyang espada ang mga sinulid nito? Habang pinipilit niyang kalmahin ang sarili, ang mga sinulid ay biglang lumapit upang siya ay mabihag. Ngunit ang kahon sa kanyang likod ay bumukas. Si Nezuko ay sumugod palabas. Ang katawan ay humarang kay Tanjiro. Nasugatan siya ng malubha. Ang sakripisyong ito ay tumigil kay Rui. Nakita niya ang tunay na bigkis ng magkapatid, ang mismong bagay na kanyang hinangad. "Kuya, hindi ba ako sapat na mabuting ate para sa iyo?" tanong ng babaeng katabi niya. Sa isang saglit ng galit, sinaktan siya ni Rui. "Patunayan mo, patayin mo lahat ng tao sa gubat na ito kung gusto mong manatiling kapatid ko." Pag-alis nito, hinarap ni Rui si Tanjiro. "Ibigay mo sa akin ang demonyong iyan. Gawin ko siyang kapatid ko, at ikaw ay pakakawalan ko." Tumanggi si Tanjiro. Kahit na wala siyang alam na paraan para manalo. "Ikaw ang magiging bunso," sabi ni Rui, na naghayag ng kanyang pagiging Blood Moon at ang kanyang baluktot na panaginip tungkol sa pamilya. Mabilis niyang dinaklot si Nezuko. Nang subukin itong lumaban,
Ibiniti niya ito sa hangin gamit ang mga sinulid, na nagdulot sa katawan nito na dumugo. Nezuko. Sumugod si Tanjiro, ngunit sinimulan siyang bugbugin ni Rui ng pisikal. Sa bawat daing ni Nezuko, lalong tumitindi ang galit ni Tanjiro. Ang kanyang lakas ay parang apoy na lumalaki. Sa wakas, sa isang malakas na pagputol, naputol niya ang mga sinulid. Ngunit ngumiti lamang si Rui. Ngayon pa lang ako magseryoso, anya. Ang kanyang mga sinulid ay namula na nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Nabulag si Tanjiro sa panganib. Pagkatapos, isang alaala, ang boses ng kanyang ama. Kontrolin ang iyong paghinga, maging ang Diyos ng apoy. Ang sayaw ng apoy, isang ritual na ipinasa sa kanilang pamilya sa loob ng henerasyon. Gamit ito, sinimulan niyang durugin ang mga nagbabakang sinulid papalapit kay Rui. Hindi niya alintana ang mga sugat sa kanyang katawan basta't maprotektahan si Nezuko. Sa kanyang mahina na estado, narinig ni Nezuko ang tinig ng kanilang ina, gumising ka. Protektahan mo ang iyong kapatid. Bigla, gumamit si Nezuko ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang demon blood art ay nagambala ang mga sinulid ni Rui. Sa sandaling iyon, ginamit ni Tanjiro ang kanyang bali na espada. Sa huling lakas, ibinuhos niya ang lahat sa isang pagputulang ulo ni Rui ay nahiwalay sa katawan. Bagsak silang dalawa ni Nezuko sa lupa. Wala nang lakas si Tanjiro, gumagapang siya patungo sa kanyang kapatid, ang paningin ay malabo. Bigla, ang amoy ng dugo ay pumuno sa kanyang ilong. Tumayo si Rui, ang kanyang ulo ay humihiwalay. Hindi mo naputol ang tunay na sinulid na nagdidikit nito, anya. Naghanda siya ng isang mesh na mga sinulid upang durugin si Tanjiro, ngunit dumating si Gyuu, iniligtas si Tanjiro sa huling sandali. Magaling, naghintay ka hanggang sa dumating ako, sabi ni Gyuu bago harapin si Rui. Sumalakay si Rui, ngunit ginamit ni Gyuu ang ika-11 anyo ng water breathing, isang bagay na hindi alam ni Tanjiro na umiral. Ang anyong ito ay nagdurog sa mga sinulid sa sandaling lumapit ito. Nagalit si Rui at naghanda para sa isa pang atake, ngunit si Gyuu ay nawala. Sa isang mabilis at walang kahirap-hirap na pagdaan, naputol niya ang ulo ni Rui. Sa gubat, ang babaeng kapatid ay tumatakbo, natatakot sa pagkakamali sa laro ng pamilya. Naalala niya kung paano siya iniligtas ni Rui at tinanggap sa kanyang peking pamilya. Naalala niya ang kanyang pagtataksil sa isang kapatid na nagplano ng pagtakas. Nang tanungin niya si Rui kung dapat silang tumakas nang mamatay ang ina, nagalit ito. Para magbayad, binihag niya ang isang demon slayer sa isang kukuna kung saan siya ay matutunaw. Lumabas si Shinobu mula sa anino. Ilang tao na ang pinatay mo? Tanong nito na may nakakatakot na ngiti. 4. Sagot ng demonyo. Nakita ko ang 14 na kukuna sa daan, sabi ni Shinobu. Kaya't ang parusa ay dapat na angkop. Nagalit ang demonyo at nakipaglaban, ngunit mabilis siyang tinalo ni Shinobu. Nagtiwala ang demonyo dahil hindi niya naputol ang ulo nito. Akala niya wala itong Nichiren Blade. Hindi ko kailangan ito, anya ni Shinobu. Mayroon akong lason na gawa sa Wisteria. Pagkaligtas sa Slayer, nagtaka siya kung napapatay na ni Gyuu ang Blood Moon. Sa kanyang huling sandali, naalala ni Rui ang kanyang buhay bilang tao isang batang mahina at inaapi. Nang mag-alok si Muzan ng lakas, tinanggap niya ito. Ang kanyang ama, na inspirasyon sa kanya ng kwento ng isang amang namatay para iligtas ang anak, ay sumubok na siya ay patayin ng maging demonyo siya. Pinatay niya ang kanyang mga magulang. Ngunit sa huling hininga ng kanyang ina, isang paghingi ng tawad, naunawaan niya. Minahal siya nila. Ang kamay ni Tanjiro, mainit at habag, ay humipo sa kanyang likod habang naglalaho siya. Walang demonyong dapat kaawaan, sabi ni Gyuu. Sumasang-ayon ako, sabi ni Tanjiro. Ngunit ang mga nagsisisi ay nararapat sa isang mapayapang pagpanaw. Tiningnan ni Gyuu si Nezuko na naalala ang magkapatid mula 2 taon na ang nakalilipas. Biglang sumugod si Shinobu patungo kay Nezuko, ngunit hinadlangan siya ni Gyuu. Bakit ka pumipigil? Tanong ni Shinobu. Wala namang may gusto sa'yo. Mataos ang isang sandali, sagot ni Gyuu, hindi totoo yan. Paumahin, sabi ni Shinobu nang may matamis na ngiti. Akala ko alam mo na. Naguluhan si Tanjiro. Muli sinikap ni Shinobu na patayin si Nezuko. Tumakbo ka, sabi ni Gyuu kay Tanjiro. At kahit na wala ng lakas, tumakbo si Tanjiro ng buong tulin. Ang sigaw ni Shinobu na paglabag sa batas ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Habang hinahabol siya ni Shinobu at Gyuu, sinalubong siya ng isang babaeng kapwa niya na nakapasa sa final selection. Nezuko, huwag kang mahuli! Sigaw ni Tanjiro bago siya mahimatay. Tumaob si Nezuko at tumakbo,
ang kanyang katawan ay lumiliit sa isang bata. Naguguluhan ang babae, ngunit nagpatuloy sa paghabol. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang dalawang uwak na may mensahe. Dalhin ng buhay sina Tanjiro at Nezuko sa headquarters. Huminto silang lahat ang babae, si Shinobu, si Gyuu, at dinala ang mga nasugatan at walang malay patungo sa punong himpilan. Doon, sa isang malaking silid, hinila si Tanjiro mula sa kanyang malalim na pagtulog. Nakaharap siya sa siyam na Hashira, ang pinakamalakas na Demon Slayers. Ang Flame Hashira, si Rengoku Kyojuro. Ang Sound Hashira, si Uzui Tengen. Ang Stone Hashira, si Himejima Jomei. Ang Serpent Hashira, si Iguro Obanai. At ang Wind Hashira, si Shinazugawa Sanemi. Lahat ay nagnanais ng parusa. Ang Love Hashira, si Kanroji Mitsuri, ay abala sa pagpapahayag ng kagandahan ng lahat. Ang Mist Hashira, si Tokito Muichiro, ay tila nasa sariling mundo. Ang Insect Hashira, si Shinobu, ay nagmungkahi na pag-usapan muna ang paglabag ni Gyuu. Ipaliwanag mo, sabi niya kay Tanjiro. Humikab si Tanjiro at nagsalita. Si Nezuko, hindi siya nananakit ng tao. Makikipaglaban siya kasama ko, magliligtas siya ng buhay. Walang naniwala. Samantala, kinuha ni Wind Hashira Sanemi ang kahon ni Nezuko at nilalaro ito sa labas. Nang saksakin niya ito, sumabog ang galit ni Tanjiro. Sa gulat ng lahat, inilaglag niya ang espada ni Sanemi at ipinukol ang kanyang ulo sa noo ng Hashira na nagpatumba sa lalaki. Sa sandaling iyon, dumating ang master. Lahat ay yumukod. Ang kanilang kayabangan ay naglaho sa harap ng kanyang mahina, ngunit kapuna-punong presensya. Ang master, ang kanyang mukha sa itaas ay lila mula sa karamdaman, ay nagpahayag ng kanyang pasya, palalayain ng magkapatid. Agad na nag-alma ang karamihan sa mga Hashira. Subalit ang kambal na babaeng tagapaglingkod ay nagbasa ng isang sulat mula kay Urokodaki. Isinasaad nito ang kanyang paninindigan para kay Nezuko at ang kanyang pangako siya, si Gyuu at si Tanjiro ay magpapakamatay sakaling ang demonyo ay pumatay ng kahit isang tao. Anong silbi niyan kung may namatay na? Singhal ng isa. Ngunit pinatahimik sila ng master. Walang garantiya na siya ay papatay. At wala sa inyo ang makapaglalagay ng bagay na kasintindi ng buhay, tulad ng ginawa nila. Aniya, ipinahayag din niya ang isang napakahalagang katotohanan. Si Tanjiro ay nakasalubong na mismo kay Muzan Kibutsuji. Isang bagay na hindi magawa ng kahit sino man sa kanila. Naguumapaw ang mga tanong mula sa mga Hashira, ngunit isang pag-angat ng daliri ng master ang nagbigay ng katahimikan. Inatake din siya ni Muzan, dugtong ng master. Nangangahulugan ito na maaaring magkaroon muli ng pagkakataon, isang pintuan patungo sa amang lahat ng demonyo. Naniniwala rin siya na may nagaganap kay Nezuko, isang bagay na hindi inasahan ni Muzan. Ngunit nanatiling suwail ang Wind Hashira na si Sanemi. Hindi sapat ang mga salita. Naghiwa siya sa kanyang sariling kamay at ibinato ang kahon ni Nezuko sa sahig. Dinaganan niya ito at hinayaang tumulo ang kanyang dugo sa loob. Ito ang tunay na mukha ng demonyo. Hahabol ito sa dugo. Muli niyang sinaksak ang kahon, pinubukaw ang galit, bago binuksan ito. Lumabas si Nezuko, ang kanyang mga mata ay naggangalit. Ang kanyang pagiging demonyo ay naaakit sa amoy ng dugo, ngunit siya ay parang nakikipaglaban sa sarili. Habang nanonood ang lahat, desperadong nakikipagpumiglas si Tanjiro. Nezuko, tumigil ka! Inilagay ni Iguro, ang Serpent Hashira, ang kanyang siko sa likod ni Tanjiro upang siya ay patahimikin. Huwag kang gagalaw. Pupunitin ang iyong mga ugat, babala ni Shinobu. Ngunit sa isang malakas na siklab, naputol ni Tanjiro ang mga lubid at sumugod habang hinahawakan ni Gyuu ang braso ni Iguro. Huminto siya sa harap ng nakayapos na kapatid. Nezuko, bulong niya. Sa isip ni Nezuko, bumalik ang mga alaala, ang paninindigan ni Tanjiro kay Gyuu, ang kanyang pamilya, ang mga salita ni Urokodaki na ang lahat ng tao ay kanyang pamilya. At sa panghuling sandali, sa pamamagitan ng malakas na lakas ng loob, lumingon si Nezuko palayo, sa dugo ang kanyang mukha ay may pagkasuya. Nagulat ang lahat. Matapos malaman ang nangyari, hinarap ng master si Tanjiro. Mula ngayon, patunayan mo ang iyong sarili. Talunin mo ang isa sa 12 Blood Moon. Ang mahinahon at nakagagaan ng loob na tinig ng master ay nagbigay ng kapayapaan kay Tanjiro. Tatulunin ko si Muzan Kibutsuji, sabi niya ng may determinasyon. Ngumiti ng bahagya ang master. Focus muna sa isang Blood Moon. Hindi mo pa siya kayang talunin. Napahiya si Tanjiro at ang ilan sa mga Hashira ay natawa. Dinala ang magkapatid sa mansyon ng mga butterfly, ngunit bago iyon, sinubukan ni Tanjiro na bumalik at saktan si Sanemi para sa pagsaksak sa kanyang kapatid. Hinila siya palayo ng mga tagapag-alaga na pinagalitan siya. Ngayon,
Kami ang pagagalitan ng mga nakakatakot na Hashira dahil sa iyo. Sa loob ng mansyon, natagpuan nila si Kanao Tsuyuri, ang babaeng nagpatumba sa kanya sa gubat. Nakatayo ito, tila walang emosyon, hanggang sa dumating ang isa pang babae at sila ay ipinasok. Doon, natagpuan nila si Zenitsu na umiiyak ng malakas. 3 buwan akong iinom ng gamot. Daing niya, habang itinuturo ang kanyang mga paa at kamay na hindi pa ganap na gumaling. Sa tabi, nakahiga si Inosuke. Ngunit ang kanyang boses ay parang bula na pilayan mula sa mga sugat. Nalulumbay siya, pinagdududahan ang kanyang sariling kakayahan dahil wala siyang napatay na demonyo sa bundok. Kahit anong papuri ni Tanjiro at Zenitsu, hindi ito sapat. At ang lahat ng usapang ito ay nangyayari habang ang tuloy-tuloy na uhog ni Zenitsu ay nakakabit mula sa kanyang ilong hanggang sa tiyan ng isang tagapag-alaga. Binigyan si Nezuko ng sariling silid upang siya ay makalabas sa kahon. Habang kausap siya ni Tanjiro, bigla itong nahimatay pagod at inaantok. Ipinapangako ko sa iyo, bulong ni Tanjiro, bago ako mamatay, ibabalik kita sa pagiging tao. Sa pulong ng mga Hashira, tinalakay ang lumalaking banta sa mga tao. Walang silbi ang pagdaragdag ng mga Demon Slayer, ani Sanemi. Pinag-usapan na nangyari sa Mount Natagumo at kung paano hindi maaaring pilitin ang mga tao na maging Slayer. Ipinunto na si Tanjiro ay may potensyal. At siya rin ang maaaring maging pain upang maakit ang mga Blood Moon, isang bagay na bihirang mangyari. Ngunit ang biglaang pagkilos ng mga Blood Moon ay nangangahulugang wala si Muzan sa malapit, sabi ng Master. Kapag may itinatago siya, gumagawa siya ng panlilinlang. Tiningnan niya ang siyam na Hashira sa harap niya. Ipinagmamalaki ko ang pangkat na aking tinipon. Patuloy sa pag-iyak si Zenitsu tungkol sa kanyang gamot hanggang sa siya ay balaan. Kung hindi magiging normal ang paglaki ng iyong mga paa at kamay. Dumalaw si Murata, nanginginig sa pag-alala kung paano niya kailangang harapin ang galit ng mga Hashira dahil sa kanyang kahinaan. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang sumulpot si Shinobu. Takot na takot, tumakbo si Murata. Hinarap naman ni Shinobu sina Tanjiro at Inosuke, na mas maayos ang kondisyon kaysa kay Zenitsu, at sila ay dinala sa rehabilitasyon. Samantala, iniisip ni Zenitsu kung gaano kaganda si Shinobu, at kung gaano kaswerte ang dalawa. Ngunit nang bumalik sina Tanjiro at Inosuke, mukha silang traumatisado at natulog ng nakakubli ang mukha. Kinabukasan, nanginginig si Zenitsu sa pagpunta sa pagsasanay. Inilahad ng 3 maliit na tagapag-alaga sina Sumi, Kyo, at Naho ang protokol. Una, ang pag-uunat upang maging malambot muli ang katawan. Pangalawa, pagsasanay sa reflex. Kailangan nilang matapunan ng tubig gamit ang tasa ang mukha ng kalaban bago nila mahawakan ang kamay. Pangatlo, isang laro ng taguan ni Aoi at Kanao. Umiiyak sina Tanjiro at Inosuke sa hirap ng pag-uunat at sa pagkatalo sa mga babae. Galit na hinila sila ni Zenitsu. Kayong mga walang utang na loob. Sigaw niya. Nalulungkot kayo habang kayo hinahawakan at iniistorbo ng mga babaeng ito. Para sa akin, parang langit ito. At sa katunayan, si Zenitsu ay tila nasa ikapitong langit. At kahit na nanalo siya at si Inosuke laban kay Aoi, walang sino man sa kanila ang makatalo kahit isang beses kay Kanao. Napahiya ng sobra sina Inosuke at Zenitsu kaya't ayaw na nilang bumalik sa pagsasanay. Ngunit si Tanjiro patuloy na bumalik, patuloy na natalo. Isang gabi, tinulungan siya ng 3 babaeng tagapag-alaga. Ang total concentration breathing, maaari itong maging panghabang buhay, sabi nila. Nagpa siya si Tanjiro na sanayin ito at pinaghirapan niya ng husto. Bilang ganti, ibinahagi nila sa kanya ang mga nakita nila sa pagsasanay ni Kanao. Isang gabi, habang nagninilay-nilay si Tanjiro, dumating si Shinobu. Humanga siya sa kabaitan ni Tanjiro at sa kanyang hangarin na turuan ang kanyang mga kaibigan. Masaya ako para sa iyo, anya. Nabubuhay mo ang pangarap ng aking ate, makipagkaibigan sa isang demonyo. Naaamoy ni Tanjiro ang amoy ng galit at lungkot. Nawala ang ngiti ni Shinobu. Laging naaawa ang ate ko sa mga demonyo. Kahit nang patayin siya ng isa, sinabi niya sa akin, ngumiti ka at ipagpatuloy ang pangarap ko. Pagod na ako. Kaya't natuwa siya na si Tanjiro ang gumagawa ng bagay na pangarap ng kanyang ate, naawa sa demonyo, nakipagkaibigan at naghahanap ng lunas. Pagkatapos siyang blessingan, umalis ito. Hiningi ni Tanjiro sa 3 babae na tulungan siyang sanayin ang kanyang total concentration breathing. Habang siya ay natutulog, sasaktan nila siya kung mabigo siya. Araw-araw, lalong lumalapit si Tanjiro sa paghuli kay Kanao. Nakikita ang kanyang pagsisikap. Nahiya ang dalawa niyang kaibigan at tinanong si Shinobu tungkol sa pagsasanay. Ipinaliwanag nito ang ginagawa ni Tanjiro at sinubukan nila ito, ngunit agad silang napagod at humihingal.
Alam ni Shinobu kung paano sila pasiglahin. Kay Inosuke, sinabi niyang para lang itong laro ng bata. Kay Zenitsu, hinawakan niya ang kamay nito at nagbigay ng matatamis na salita. Nag-umpisa silang magsanay ng husto. Si Kanao naman inutusan ring sumama sa pagsasanay. Lumakad ito patungo sa balon at habang nag-flip ng barya, pinagmasdan ang pag-insayo ni Tanjiro. Si Kanao ay isang batang inaapi at ipinagbili ng kanyang ama. Siya ay iniligtas ni Shinobu at ng kanyang ate na si Kanae. Ibinigay ni Kanae ang barya kay Kanao, kapag naguguluhan ka, flip mo ito. Naniniwala siyang bubukas ang puso ni Kanao kapag siya ay umibig. Tiningnan ni Kanao ang barya, pagkatapos ay kay Tanjiro, at umalis. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita. Darating na ang kanilang bagong mga espada. Masayang sinalubong ni Tanjiro si Haganezuka, ang panday ng kanyang espada, ngunit agad siyang inatake nito dahil nasira ang kanyang lumang talim. Muntik na akong mamatay. Pagtatanggol ni Tanjiro. Ibig sabihin, mahina ka pa, sagot ni Haganezuka. Si Kanamori naman, ang panday ng espada ni Inosuke, ay tila kalmado hanggang sa durugin ni Inosuke ang talim gamit ang bato upang gawin itong magaspang. Ano ang ginagawa mo? Nagalit na umalis ang mga panday. Kinabukasan, natagpuan ng tatlong babaeng tagapag-alaga si Tanjiro na natutulog ng nakaposisyon perpekto ang kanyang total concentration breathing. At sa araw na iyon, sa wakas, nanalo siya sa laro ng taguan laban kay Kanao. Nanalo rin siya sa reflex game hindi sa pagtapos ng tubig, kundi sa paglalagay ng tasa sa ulo nito ng mahinahon. Nang makita ito ng kanyang mga kaibigan, lalo silang nagsikap. Sinuri ni Shinobu ang katawan ni Tanjiro. Gumaling ka na. Handa ka na para sa bagong misyon. Tinanong ni Tanjiro tungkol sa sayaw ng apoy at fire breathing. Hindi ko alam, sagot ni Shinobu. Iba yun sa flame breathing. Tanungin mo si Rengoku kapag bumalik siya. Isang gabi, nakaupo si Tanjiro sa tabi ng natutulog na si Nezuko. Masyado kang natutulog, bulong niya. Sana ay matalo ko ang pinakamalakas na mga demonyo. Makakakuha ako ng mga sample ng dugo nila para kay Tamayo at ibabalik ka sa pagiging tao. Narinig niya ang isang mahinang ungol mula kay Nezuko. Para bang nagsasabi ito, naniniwala ako sa iyo. Lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Araw-araw, nagpapatuloy ang pagsasanay ni Tanjiro at Kanao hanggang sa ang kanilang mga tagisan ay naging patas. Ilang buwan ang nakalipas. Sa lupain ng mga demonyo, tinawag ni Muzan Kibutsuji ang kanyang mga kampon. Hindi mga karaniwang demonyo kundi ang Winning Six sa 12 Blood Moon. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya. Ang Waxing Six ay nananatiling pare-pareho sa loob ng 100 taon. Samantalang kayo ay palaging napapalitan. Isa-isa niyang pinatay ang mga demonyo ang nagpasaring, ang natakot sa mga Demon Slayer, ang nagduda sa kanyang isipan. Ang huling naiwan ay isang demonyong natawa sa pagkamatay ng iba. Salamat, Panginoon. Pinahintulutan mo akong masaksihan ang kanilang kamatayan, at ngayon ay mamamatay ako sa iyong mga kamay. Humanga si Muzan. Binigyan niya ito ng malaking halaga ng kanyang dugo. Patayin mo ang mga Hashira, at patayin mo ang lalaking may mga hikaw na Hanafuda. Ang demonyo na si Enmu ay naramdaman ang matinding sakit ng pagbabago, ngunit masayang masaya. Ang kanyang pangarap ay magkatotoo. Isang uwak ang dumating sa Butterfly Mansion. Pumunta kayo sa Infinite Train. Sumama kayo kay Rengoku. Dumarami ang mga nasasawi. Ito ay mungkahi ni Shinobu na humanga sa pag-unlad ni Tanjiro. Sumang-ayon ng master. Tinawag mo itong kapalaran ni Tanjiro, Anito. At totoo nga, natutunan niya ang sayaw ng apoy mula sa kanyang ama, isang bagay na